Ang Pokrovsk at Kupensk sa Donetsk at Kharkiv ay lubos ng napalilibutan. Ganito ang pahayag ngayon ng diktador ng Russia, Vladimir Putin. Naglabas si Vladimir Putin ng katawa-tawang pahayag na gustong imbitahan ang dayuhang media sa Pokrovsk at Kupensk para ipakita raw ang pagkakapalibot sa mga tropang Ukrainian. Handa raw ang mga mananakop na pansamantalang itigil ang labanan. Ilang araw nang sinasabi ng mga Ruso na napalibutan nila ang tropa ng sandatahang lakas ng Ukraine sa ilang direksyon. Kasabay nito, pinabulaanan ng pangkalahatang tanggapan ng sandatahang lakas ng Ukraine ang pahayag ng Russia tungkol sa pagkubkob sa Kupensk at Pokrovsk. Bagaman iginiit ng mga tagapagtanggol ng Ukraine na nananatiling mahirap ang sitwasyon sa Pokrovsk aglomerasyon. Sinusubukan ng mga mananakop na palibutan ang lungsod, nagsasagawa ng opensiba at gumagamit ng drone at artilleriya para putulin ang lohistika ng puwersa ng depensa ng Ukraine. Ngayong araw sa stela sa pasukan ng Pokrovsk, lumitaw ang bandilang tricolor ng Russia ng 1 oras pero agad din itong inalis. Ano nga ba talaga ang nangyayari sa Pokrovsk at Kupensk? May kinalaman ba ito sa pagkukubkob sa sandatahang lakas ng Ukraine? Hindi lang tayo aasa sa mga pahayag, kundi sa datos mula sa mga kagalang-galang na pinagkukunan. At magbibigay na rin ako ng paunang pahiwatig. Talagang kritikal ang sitwasyon doon. Ako si Alexei Pichi. Pag-usapan natin ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, i-like ang episode na ito, at siguraduhing mag-iwan ng komento sa video na ito, isulat ang inyong opinyon. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Nasa video description ang link. Doon kami nagpo-post ng mga balita agad-agad kapag may bagong impormasyon. Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng donasyon, sponsorship o paid subscription. Sa video description nakalagay, suportahan ang channel ni Alexei Pichi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Magsisimula ako sa mga pahayag ngayon ni Vladimir Putin na pinag-uusapan. Sinabi ni Putin na handa ang Russia na itigil ang labanan sa di-umano'y lugar ng pagkakabihag ng mga sundalong Ukrainian sa Pokrovsko-Mirnograd na aglomerasyon, sa Donetsk na rehiyon at sa Kupiansk-Kharkiv na rehiyon. Sa panahong naroon ang mga kinatawan ng media, iminungkahi ni Putin na magpadala ng internasyonal na mamamahayag para ipakita ang totoong sitwasyon ng pagkakabihag ng sandatahang lakas ng Ukraine sa kanluran at kung paano di umano nananalo ang mga Ruso. Pagkatapos, magbibigay sila ng sipi mula kay Putin sa Kupiansk at Krasnoarmeysk. Tinatawag ng mga maruruming okupanteng Ruso ang Pokrovsk ng ganyan, na blockade ang kalaban at napalibutan. Umuusbong ang sitwasyon sa lugar ng pagsasagawa ng SVO. Lamang ang sandatahang lakas ng Rusya at patuloy na sumusulong ang mga tropang Ruso sa lahat ng bahagi. Ayon kay Putin, hindi tutol ang Rusya na papasukin sa tinatawag na mga lugar ng pagkubkob ang mga kinatawan ng Ukrainian at dayuhang media at handa, ayon sa kanya, na dalhin ang mga mamamahayag sa ilang partikular na lokasyon. Isa pang pahayag, ang tanging ikinababahala namin ay sana walang anumang provokasyon mula sa panig ng Ukraine. Handa kaming itigil ang mga labanan sa loob ng takdang oras. Ilang oras, 2, 3, 6 na oras. Para makapasok ang grupo ng mga mamamahayag, makita kung ano ang nangyayari doon, makausap ang mga sundalong Ukrainian at makalabas. Kasi dito sa akin, sige hindi ko nauunahan, isa-isa nating pag-usapan ang lahat dito. Paalala lang, noong Oktubre 26 ang pinununo ng General Staff ng Sandatahang Lakas ng Russian Federation na si Valery Gerasimov ay nag-ulat kay Putin na napaligiran na ng hukbong Ruso ang halos 50 batalyon ng Ukrainian sa Pokrovsk, Mirnograd at Kupiansk. Ayon sa pahayag ng Russia na general, mahigit 10,000 katao ang napaligiran. Pero sa totoo, may nangyaring hindi inaasahan. At sa parehong araw matapos ang pahayag na iyon, inakusahan ng mga Russian na ZVNKOR si Gerasimov ng pagsisinungaling at binigyang diin na walang usapan tungkol sa pagkakapalibot sa mga direksyon ng Pokrovsky at Kupiansky. Ilan sa mga pro-military na channel ng Russia ang nag-ulat na ang distansya sa pagitan ng mga linya ng tropang Ruso ay umaabot ng ilang kilometro at ang supply sa mga diumanoy na palibutang grupo ng sandatahang lakas ng Ukraine ay nagpapatuloy pa rin. Ayon sa Institute for the Study of War, wala silang nakitaang mapagkakatiwalaang datos na sumusuporta sa pahayag ng General Staff ng Russia.
Pero si Putin, makalipas ang 3 araw, ay nagsabi pa rin, mayroong pagkakakulong, hindi nyo lang talaga naiintindihan. Uulitin ko, mga Russian war correspondents ang nagsasabing walang pagkakakulong, hindi general staff, armed forces ng Ukraine o Ukrainian propaganda. Sabi ng Russian war correspondents, walang pagkakakulong. Si Gerasimov, gaya ng dati, puro kalokohan. Maikling komento lang ito. Itutuloy. Kung meron, halimbawa, may pagkakakulong sa armed forces ng Ukraine. Kung gaya ng sinasabi ni Vladimir Putin, bakit hindi pinapapasok ng Kremlin doon ang kanilang mga Russian na mamamahayag? Pabayaan ba nilang ipakita ito sa lahat? Pero ito ang tanong. Bakit kailangang imbitahin ang mga international at Ukrainian na mamamahayag? Meron naman kayong sarili ninyong Z-military correspondents. Pakiusap, ipadala ninyo sila doon. Hayaan ninyong kunan nila ng video at ipakita. Tingnan ninyo, talagang napapaligiran. Pero sa hindi malamang dahilan, hindi nila ginagawa. Sasagutin ko kung bakit kailangan ni Putin ng pahinga sa labanan para makapagtipon ng puwersa. Kaya niya naisip ito. Ayon sa proyektong Ukrainian na Deep State, nagkaroon ng kaunting pag-usad ang tropang Ruso sa paligid ng Pokrovsk nitong mga nakaraang araw. Pinalawak ang gray zone sa lungsod at hilaga nito. Sabi ng mga analista, ilang daang sundalong Ruso ang pumasok sa Pokrovsk, nag-ambush at umatake sa likurang unit ng sandatahang lakas ng Ukraine. Sa kabuuan, critical na at lumalala ang sitwasyon sa Pokrovsk. Ngayon, magbibigay ako ng isang mahabang sipi mula sa Deep State, basta't babasahin ko lang ang kanilang pahayag. Patuloy na sinasakop ng kaaway ang lungsod gamit ang dami ng kanilang tauhan. Nagsimula ang pagpasok ng mga Ruso sa Pokrovsk noong Hulyo matapos magsagawa ang kalaban ng malakihang operasyong panlilinlang na dati na naming naisulat. Simula noon, nagsimula ang tuloy-tuloy na pag-atake, paghahanap ng butas sa depensa at sistematikong operasyon ng mga piloto laban sa posisyon at lohistika ng mga sundalong Ukranyano. Kalaunan, natuklasan ang mahinang bahagi sa Zveroboe, Shevchenko at Sariles mula Kotlino hanggang Pokrovsk. Sa lahat ng panahon, sinamantala at patuloy na sinasamantala ng kalaban ang kahinaan ng depensa. Alam ng SOU ng Puwersang Depensa ng Ukraine sa timog ng lungsod ang kalamangan sa impanterya at ang ating kakulangan dito. Sa ngayon, base sa aming impormasyon, nakapasok na ang kalaban ng mahigit 100 impanterya sa lungsod at patuloy silang pumapasok at pinalalawak ang kanilang paniniktik at sabotahe. Bakit ganito tinutukoy ang mga kilos ng Diagnosis-Related Group? Madalas silang nag-aambus, naglalagay ng mina sa kalsada, lumalaban sa likod, naghahanap ng ruta at binubuo ang larawan ng sitwasyon sa lungsod. Sa timog ng mga labas ng Pokrovsk, nakapasok at nakapwesto na ang mga kalabang piloto. Pinakamasama, nasira ng kalaban ang lohistika papuntang Mirnograd at buong aglomerasyon ng lungsod. Bukod sa ambush ng infantry, aktibo ring gumagana ang mga drone ng kalaban na nagmamanman at tumitira sa galaw papunta sa posisyon ng supply. Ang aktibidad ng mga kalabang piloto ay labis na tumaas nang nagsimulang makapasok ang infantry sa lungsod. Tinutulungan ng drone operator ng kalaban na sirain ang aming lohistika para mabigyan sila ng tsansang sakupin ang lungsod. Ngayon, mahalaga na mag-focus hindi lang sa paglilinis para lang may maipost na video para sa publiko, kundi sa seryosong trabaho ng pagpigil sa okupasyon ng napakalaking lungsod na dapat sanay nagsilbing kuta at malaking hadlang para sa kalaban. Mahalaga na harangin ang mga daanan ng kalaban at magsagawa ng paglilinis gamit ang buong brigada, hindi lang maliit na grupo ng espesyal na puwersa na wala ring magagawa kung sila lang. At may ganitong halimbawa na tayo sa isa pang lungsod. Ang sitwasyon sa Pokrovsk ay nasa bingit ng kritikal at patuloy pang lumalala hanggang sa puntong baka huli na ang lahat para maitama pa ito. Tungkol naman sa Kupiansk, sinabi ng grupong pinagsamang puwersa ng sandatahang lakas ng Ukraine na ang pahayag ng diktador ng Russia na si Putin tungkol sa di-umano'y pagkubkob sa Kupiansk ay katang-isip at imahinasyon lamang. Sipi, sa Kupiansk at karatig lugar, matindi ang labanan dahil sinusubukan ng mananakop magtatag ng posisyon sa hilagang lungsod. Gayunpaman, anumang pahayag tungkol sa pagkubkob sa mga tropang Ukrainian doon ay katang-isip at imahinasyon lamang, na walang anumang batayan sa aktual na datos sa lugar. Pinagtawanan ng mga sundalo ng sandatahang lakas ng Ukraine ang diktador ng Russia at sinabing ni ang kanyang mga tagapakinig at elitista ay hindi na naniniwala sa kanyang kasinungalingan. Sipi, kung hindi lang kriminal sa digmaan si Vladimir Putin, diktador ng Russia. Nakakalungkot na sa kanyang katandaan,
Napipilitan ulit siyang ulitin ang kasinungalingan ng mga general niya at nagiging katatawanan. At sa huli, idagdag ko na nalaman na dati pa na nag-utos si Putin sa kanyang mga sinungaling na general na sakupin ang Pokrovsk bago magkalagitnaan ng Nobyembre. Dito ko tatapusin at mag-iiwan ng patlang. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Ingat kayo. Paalam sa lahat.